bago pa man sumik ang pangalan ng Roma sa lahat ng sulok ng mundo, bago pa dumaan ang kanilang mga legyon sa malalayong kontinente sa tabi ng ilog Tiber, may isang simpleng nayon na nanatiling tahimik. 7 bundok ang pumapalibot sa maliit na lugar na ito, kung saan ang mga pastol ay nag-aalaga ng kanilang mga kawan sa mga luntiang parang hindi alam na balang araw, ang lupang ito ay magiging sentro ng isang malawak at makapangyarihang imperyo na hindi pa naranasan ng mundo. Ang mga Romano ay may isang sinaunang alamat tungkol sa pinagmulan ng kanilang lungsod. Ayon sa tradisyon, ang Roma ay itinatag ng magkapatid na kambal na sina Romulo at Remo. Iniwan silang mga sanggol at ipinagkatiwala sa kapalaran sa tabi ng ilog nang matagpuan sila ng isang lobo na nagpasuso sa kanila gamit ang kanyang sariling gata. Dahil dito, nakaligtas ang 2 sanggol at sa paglipas ng panahon, sila ay lumakas. Nang sila ay maging adulto, nagpasya silang magtayo ng isang lungsod sa eksaktong lugar kung saan sila iniligtas ng lobo. Subalit, isang alitan sa pagitan ng magkapatid ang nauwi sa trahedya. Sa isang pagtatalo, pinatay ni Romulo si Remo at bilang resulta, siya ang naging unang hari ng bagong lungsod. Pinangalanan niya itong Roma bilang parangal sa kanyang sarili. Kung ang kwento ay totoo o hindi, ang mga Romano ay naniniwala dito ng buong puso. Tinitingnan nila ang kanilang sarili bilang isang natatanging lahi na pinili ng mga Diyos upang magtagumpay sa malalaking gawain. Ang paniniwalang ito ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob, kaya't naramdaman nilang walang makakapigil sa kanila. Sa loob ng maraming taon, ang Roma ay pinamunuan ng mga hari. Ang ilan ay matalino, ang iba naman ay mga tirano. Ang huling monarka ay si Tarquinio, ang mapagmataas, na namuno ng may kalupitan, pinahihirapan ang kanyang mga tao ng walang awa. Pagkatapos ng mga taon ng pang-aapi, nag-aklas ang mga Romano noong 509 BC. Pinalaya siya sa kapangyarihan at nagpasya na hindi na magkakaroon ng hari. Sa halip, nagtatag sila ng isang bagong anyo ng gobyerno, ang Republika. Ang salitang Republika ay nangangahulugang bagay ng nakararami dahil ang kapangyarihan ay ipinagkaloob na sa mga tao, hindi na sa isang tao lamang. Mag-e-elekta sila ng mga pinuno na tinatawag na mga konsul na magsisilbi lamang sa loob ng isang taon at palaging 2 upang maiwasan na maging sobrang makapangyarihan ang isa sa kanila. Bukod dito, nagtatag sila ng Senado, isang grupo ng mga matatandang lalaki na tutulong sa paggawa ng mga batas. Sa simula, ang Roma ay isa lamang sa mga maraming lungsod sa rehiyon ng Italia. Ang ibang mga tribo ay nakatira sa mga kalapit na lugar at hindi palaging magkaibigan. Kaya't kinailangan ng Roma na makipaglaban upang makaligtas. Hinarap nila ang mga Etrusko sa hilaga at ang mga Amnita sa mga bundok. Laban sa laban, digmaan laban sa digmaan, hindi kailanman sumuko ang Roma. Kapag sila ay natalo, natututo sila. Kapag sila ay nanalo, lumalakas sila. Ang mga legyon ng Roma ay naging tanyag sa kanilang disiplina. Ang bawat sundalo ay may alam na papel at tapat na sumusunod sa mga utos. Magkasama silang nagmamartsya na parang isa. Ang kanilang mga kalasag ay magkadikit at mga espada ay hawak, handang umatake. Ang mga kaaway na minsang nambibiro sa Roma ay natutunan ding matakot dito. Noong 275 BC, nasakop na ng Roma ang buong Italia. Ang maliit na nayon sa tabi ng Tiber ay naging isang malaking kapangyarihan. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan ang mga Romano. Tumingin sila sa dagat at nagsimulang mangarap ng isang mas malaking tagumpay. Matapos sakupin ang buong Italia, inilipat ng mga Romano ang kanilang mga mata sa kabila ng dagat Mediterranean, kung saan naghihintay ang mga matabang lupa at makapangyarihang lungsod na sakupin. Ang pinakamalaking kalaban ng Roma noon ay ang Cartago, isang lungsod sa hilaga ng Africa.
Sa rehiyon na ngayon ay kilala bilang Tunisia, ang Kartago ay matanda, mayaman at ang kanilang mga barko ang nangingibabaw sa dagat. Pinangungunahan nila ang mga dagat. Ang kanilang mga mangangalakal ay nagkalakal ng ginto, pilak at mga kalakal mula sa malalayong lugar. Sa loob ng maraming taon, ang Kartago ay ang pinakamakapangyarihang bansa sa kanlurang Mediterranean. Hindi maaaring magsanib ang Roma at Kartago sa parehong dagat. Walang espasyo para sa pareho. Noong 264 BC, sumik ang digmaan sa pagitan nila. Ito ang unang sa tatlong mabagsik na labanang tinatawag na Digmaang Puniko. Ang unang digmaan ay tumagal ng higit sa 20 taon. Ang mga Romano ay hindi pa nakipaglaban sa dagat, ngunit mabilis nilang natutunan. Nagtayo sila ng mga barko, nagsanay ng mga mandaragat, at nagdevelop ng mga bagong paraan ng pakikidigma. Sa huli, lumabas ang Roma bilang nagwagi. Pinilit ng Kartago na ibigay ang isla ng Sicilia at nagbayad ng mataas na halaga para sa kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi tumagal. Isang magaling na general na nagngangalang Anibal ang sumulpot, na namuno sa isang malaking hukbo laban sa Roma. Ginawa niya ang isang bagay na hindi inakala ng sinuman na posible. Nagmarcha siya kasama ang kanyang hukbo, kasama ang mga elepanteng pangdigma sa pamamagitan ng matataas na bundok ng Alps at ininvade ang Italia mula sa Hilaga. Tinalo ni Anibal ang isang laban, pagkatapos ng isa, pinapino ang mga hukbo ng Roma at tinateror ang mga tao ng Roma. Sa loob ng 15 taon, winasak ni Anibal ang Italia, sinusunog ang mga sakahan at nilalapa ang mga bayan. Parang ang Roma ay babagsak, ngunit hindi sumuko ang Roma. Binuhay nila ang kanilang mga hukbo, nakahanap ng mga bagong general at nagpasya na huwag sumuko. Sa wakas, isang general ng Roma na nagngangalang Scipiao ang nagdala ng digmaan sa puso mismo ng imperyo ng Kartago sa Africa. Sa labanan ng Zama noong 209 BC, tinalo ni Scipiao si Anibal. Nagtapos ang ikalawang digmaang Puniko sa tagumpay ng Roma. Ang ikatlong digmaang Puniko ay dumating 50 taon. Pagkatapos, nang magpasya ang Roma, naganap na sirain ang Kartago. Noong 146 BC, tumawid ang mga sundalong Romano sa ilog Bagradas at nang makarating sa pader ng lungsod, sinunog nila ang lahat ng mga gusali at pinatay o pinahirapan ang lahat ng mga naninirahan. Ganap na nawasak ang Kartago. Matapos ang pagkawasak ng Kartago, ang Roma ay tumingin patungong silangan kung saan sa mga lupain sa paligid ng dagat Aegean naroroon ang mga kaharian na nasakop ni Alejandro ang Dakila. Ang mga Griego ay itinuturing ang kanilang sarili bilang pinakamataas na sibilisasyon sa mundo, kilala sa kanilang mga dakilang pilosopo at magagandang templo. Gayunpaman, kanilang minamaliit ang mga Romano, itinuturing silang mga magaspang na sundalo. Ngunit ang kulturang Griego ay hindi sapat upang pigilan ang mga espada ng Roma. Noong 178 BC, tinalo ng Roma ang kaharian ng Macedonia at kanilang nahuli ang hari at dinala siyang nakakadena sa Roma. Ilang taon pagkatapos, ang mismong Gresya ay naging isang lalawigan ng Roma. Ang mga Griego na dating mayabang ay ngayon ay yumuko sa mga gobernador ng Roma. Binanggit ng aklat ng mga unang Makabeyo na nagsasalaysay ng kasaysayan ng mga Hudyo ang panahong ito na nagsasabi kung paano tinakpan ng mga Romano ang lahat ng tumutol sa kanila. Sa unang Makabeyo Kabanata 8, mga talata 1 hanggang 4, nakasulat, narinig ni Judas ang tungkol sa katanyagan ng mga Romano na malakas at mabait sa mga nakikipag-alyansa sa kanila. Tinalo nila at nasakop ang mga hari ng Quitim at iba pa na pinilit silang magbayad ng buwis. Tinalo nila sina Felipe at Perseu, mga hari ng Macedonia, at ang lahat ng iba pang tumangkilik sa laban sa kanila. Minamasdan ng mga Hudyo ang paglago ng Roma
na alam nilang hindi darating ang panahon na ang makapangyarihang imperyo ay magtutok sa lupain ng Israel. Ang tanong ay hindi kung darating ang Roma, kundi kung kailan. Sa loob ng maraming taon, pinanood ng mga Hudyo ang paglakas ng Roma. Nakikita kung paano nila sinakop ang isang kaharian pagkatapos ng isa. Ngayon ay ang panahon ng Roma na magtutok sa lupain na ipinangako. Sa panahong iyon, ang nasyonalidad ng mga Hudyo ay pinamumunuan ng pamilya Hasmoneo na mula sa mga magigiting na Makabeo na lumaban para sa kalayaan laban sa mga Griego at mga Siryano mga 100 taon na ang nakalipas. Ngunit ang pamilya Hasmoneo ay nahati. Dalawang magkapatid, sina Hircano at Aristobulo, ay naglalaban para sa trono. Pareho nilang nais maging mga hari at mataas na pari at handang gawin ang lahat upang makamtan ang kapangyarihan. Ang digmaang sibil na ito ay pinahina ang bansang Hudyo. Ang hukbong Romano ay patuloy na lumalakas, pinamumunuan ng isang makapangyarihang general na si Pompeo, isa sa pinakamalalaking general na taglay ng Roma. Tinalo na niya ang mga pirata sa dagat Mediteraneo, nasakop ang mga kaharian sa Asia Minor at ginawang lalawigan ng Roma ang Syria. Ngayon, ang general na si Pompeo ay naglalakad patungo sa Jerusalem. Parehong sina Hircano at Aristobulo ay nagpadala ng mga sugo kay Pompeo upang humingi ng tulong. Inaasahan nilang ang Roma ay susuporta sa kanila, ngunit hindi dumating si Pompeo upang magbigay ng tulong sa alinman sa kanila. Dumating si Pompeo upang sakupin. Noong 63 BC, dumating si Pompeo at ang kanyang mga legions sa mga pintuan ng Jerusalem. Sinubukan ni Aristobulo na magtanggol, ngunit sa walang kabuluhan. Ang ilan sa kanyang mga tagasunod ay tumakas at nagtakbuhan sa loob ng templo, naghahanda na lumaban. Sa loob ng 3 buwan, ang mga Romano ay pinalibutan ng templo, nagtayo ng mga kuta at nagdala ng mga makinarya ng digmaan. Ang atake ay nangyari sa isang Sabado at ang mga Romano ay bumasag sa mga pader at pumasok sa mga pook ng templo. 12,000 mga Hudyo ang namatay na ipinagtanggol ang kanilang sagrado at banal na lugar. Ang dugo ay dumaloy sa mga hagdan ng templo, kung saan dati ang mga pari ay nag-aalay ng mga sakripisyo sa Diyos. Pagkatapos, gumawa si Pompeo ng isang bagay na labis na ikinalungkot ng mga Hudyo. Pumasok siya sa templo, tinanggal ang kurtina at pumasok sa lugar na banal, ang pinakamabanal na lugar sa lupa kung saan tanging ang mataas na pari lamang ang pinahihintulutang pumasok minsan sa isang taon. Walang banyaga ang nakapasok sa lugar na iyon. Para sa mga Hudyo, ito ay isang gawa ng kalapastanganan. Gayunpaman, nang tingnan ni Pompeo ang paligid, wala siyang nakita. Walang estatwa ng ginto, walang larawan ng isang Diyos. Ang lugar ay walang laman. Ang Diyos ng Israel ay hindi maaaring makita ng mata ng tao. Lumabas si Pompeo sa templo na walang dinalang anuman. Inaasahan ng propetang si Daniel ang sandaling ito ilang taon bago ito mangyari. Sa aklat ni Daniel Kabanata 2, ang hari na si Nabucodonosor ay nagkaroon ng isang panaginip tungkol sa isang malaking estatwa. Ipinaliwanag ni Daniel na ang estatwa ay kumakatawan sa 4 na kaharian na maghahari sa mundo. Sa talata 4, inilarawan ni Daniel ang ika-4 na kaharian. Ang kahariang ito ay magiging malakas tulad ng bakal at tulad ng bakal na dururog at nagwawasak ng lahat ng bagay. Ito ay magwawasak at magwawala ng lahat ng iba pang kaharian. Ang ika-4 na kahariang ito ay Roma, at ngayon ay narating na ng Roma ang Jerusalem. Matapos ang pananakop sa Jerusalem, hindi na muling naging malaya ang bansang Hudyo mula sa Roma. Ang dinastiyang Hasmoneo ay patuloy na namumuno, ngunit bilang mga alipin lamang ng Roma. Sila ay namumuno dahil pinapayagan sila ng Roma at maaari silang alisin anumang oras ayon sa kagustuhan ng Roma. Pinili ni Pompeo si Hircano bilang mataas na pari,
ngunit iniwan nito ang titulo bilang hari. Si Hyrcano ay maaaring magturo at magpatakbo ng mga ritual ng relihiyon, ngunit wala siyang tunay na kapangyarihan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga kamay ng Roma. Ang Judea ay kailangang magbayad ng mataas na buwis at tributo sa Roma, at mga sundalong Romano ang nagbabantay sa mga kalye. Ang mga opisyal ng Roma ang naguuto. Ang mga Hudyo na lumaban ng matapang para sa kanilang kalayaan sa ilalim ng pamumuno ng mga Makabeo ay ngayon ay nasa ilalim ng pamamahala ng isang banyagang imperyo. Muling hindi tinanggap ni na Aristobulo at ang kanyang mga anak ang pagkatalo. Patuloy nilang pinilit na magaklas laban sa Roma. Sa bawat pagtatangka, winasak sila ng Roma. Sa mga taon ding iyon, isang tusong tao na nagngangalang Antipatro ang umakyat sa kapangyarihan. Hindi siya isang Hasmoneo at hindi rin siya ganap na Hudyo. Mula siya sa rehiyon ng Idumea sa timog ng Judea, kung saan ang mga tao ay pinilit na mag-convert sa Judaismo ilang henerasyon na ang nakalipas. Marami sa mga Hudyo ang hindi nagtitiwala sa kanya, ngunit si Antipatro ay marunong maglaro sa politika. Tumulong siya kay Hyrcano at matapat na tinulungan siyang manatili sa kapangyarihan. Higit pa rito, nakipagkaibigan siya sa mga Romano, nagpadala ng pera sa Roma at mga sundalo upang tumulong sa mga digmaan ng Roma. Napatunayan niyang kapakipakinabang siya sa sinumang namumuno. Nang maganap ang isang malaking digmaang sibil sa Roma sa pagitan ni Pompeo at Julius Caesar, kinailangan ni Antipatro na pumili ng panig. Pinili niyang suportahan si Julius Caesar at nang manalo si Caesar, pinarangalan si Antipatro. Pinili siya ni Caesar bilang gobernador ng Judea na may tunay na kapangyarihan para maghari. Nanatili si Hyrcano bilang mataas na pari, ngunit si Antipatro ang gumawa ng mga desisyon at binuksan ang daan para sa kanyang pamilya upang ganap na makuha ang kontrol. Si Antipatro ay may dalawang anak, sina Phasael at Herodes. Ang dalawang kabataan ay masusing minamasdan ang kanilang ama. Natutunan nilang mabuhay sa isang mundong pinamumunuan ng Roma. Natutunan nilang ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa dugong maharlika, kundi sa pagiging kapaki-pakinabang sa mga Romano. Ang pamilya Hasmoneo ay naging mga bayani na nagligtas sa bansang Hudyo mula sa kapahamakan, ngunit ngayon ay humina at nahati. Nawalan sila ng respeto mula sa mga tao at nahulog sa kahihiyan sa mata ng Roma. Papalapit na ang kanilang katapusan. Isang bagong pamilya ang umaangat. Ang panahon ng Hasmoneo ay papalapit na sa wakas at ang panahon ni Herodes ay malapit nang magsimula. Si Herodes ay bata pa nang ipasa sa kanya ng kanyang ama, si Antipatro, ang trono. Siya ay unang pagkakataon na naging pinuno at mayroon lamang 25 taong gulang nang maging gobernador ng Galilea, isang rehiyon sa hilaga ng lupain ng mga Hudyo. Marami ang nag-isip na siya ay masyadong bata, ngunit nagkamali sila. Ipinakita ni Herodes na siya ay isang matatag at walang awa na leader, na nang magsimulang maghasik ng kaguluhan ang mga tulisan sa Galilea, tinugis at pinatay ni Herodes ang mga ito nang walang awa, hindi naghihintay ng paglilitis o pahintulot mula sa mga hukom ng mga Hudyo. Pinawi niya ang sinumang kumalaban sa kanya. Dahil dito, naging popular siya sa mga karaniwang tao na pagod na sa krimen, ngunit nagdulot ito ng mga kaaway sa mga lider ng mga Hudyo sa Jerusalem. Inakusahan nila siya na wala siyang karapatang magpatupad ng parusa ng walang paglilitis. Tinawag si Herodes upang humarap sa Sinedrio, ang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo. Pumunta siya sa Jerusalem, ngunit hindi bilang isang mapagpakumbabang tao na humihingi ng tawad. Isinama niya ang mga sundalo. Ang mga miyembro ng Sinedrio ay natakot at pinayagan siyang makalabas ng walang parusa. Mula sa araw na iyon, nalaman ng lahat na si Herodes ay isang taong dapat katakutan.
Si Antipatro ay pinatay sa pamamagitan ng pagpapakakalason noong 43 BC at si Herodes ay handa nang umakyat sa kapangyarihan. Gayunpaman, hindi magiging madali ang landas patungo sa kapangyarihan. Ang mundong Romano ay nasa kaguluhan. Si Julius Caesar ay pinatay at maraming mga pangkat ang naglalaban-laban para sa kontrol. Sa simula, sinuportahan ni Herodes si Marco Antonio, isa sa mga pinakamalalakas na tao sa Roma. Nagustuhan ni Herodes si Antonio at napansin niyang itinuturing siya ni Antonio na malakas, matalino at handang gawin ang kinakailangan upang magtagumpay. Ngunit naganap ang isang sakuna, isang banyagang hukbo. Ang mga Parta ay sumalakay mula sa silangan. Winasak ang Syria at pumasok sa Judea. Ang mga Parta ay sumuporta kay Antigono, isang prinsipe ng Hasmoneo, at kinailangang tumakas si Herodes upang iligtas ang kanyang buhay. Iniwan niya ang kanyang pamilya sa isang kuta na tinatawag na Masada at naglakbay patungong Roma upang humingi ng tulong. Sa Roma, humarap si Herodes sa Senado na may suporta ni Marco Antonio at ng batang si Otaviano, na kalaunan ay magiging Emperador Augusto. Magkasama nilang pinilit ang Senado na italaga siya bilang hari ng mga Hudyo. Bumalik si Herodes sa Judea kasama ang mga sundalong Romano at sa loob ng 3 taon nakipaglaban-laban kay Antigono. Ang digmaan ay brutal. Ngunit noong 37 BC, sa wakas ay nasakop ni Herodes ang Jerusalem at si Antigono ay naging bilanggo at ipina-execute. Siya ang huling hari ng mga Hasmoneo. Nang sumik ang isang bagong digmaang sibil sa pagitan ni Marco Antonio at Otaviano, muling kinailangan ni Herodes na pumili ng panig. Nang matalo si Antonio sa labanan ng Asio noong 31 BC, mabilis na lumipat si Herodes ng panig, pumunta kay Otaviano at nangako ng katapatan, tulad ng ginawa niya kay Antonio. Si Otaviano, na na-impress, ay kinumpirma si Herodes bilang hari ng mga Hudyo at binigyan siya ng mas maraming mga teritoryo. Ipinakita ni Herodes ang kanyang kakayahan sa pagsunod at katapatan sa sinumang namumuno. Ngunit hindi na kontento si Herodes na maging isa lamang sa mga hari. Nais niyang matandaan bilang isa sa pinakamalaking mga tagapagtayo sa kasaysayan. Nagsimula siyang magtransforma ng lupa ng Judea sa pamamagitan ng malalaking proyekto ng konstruksyon na ikinamangha ng lahat ng nakasaksi. Pinagmamasdan nila ito ng may pagkamangha. Nagtayo siya ng mga bagong lungsod kung saan dati ay wala ni isa. Sa baybayin ng dagat Mediterranean, nagtatag siya ng isang maganda at malaking lungsod na pantalan na tinawag na Caesarea bilang parangal kay Emperador Caesar Augusto. Ang lungsod na ito ay may malaking daungan, protektado ng malalaking pader na umaabot sa dagat. Ang mga barko mula sa lahat ng panig ng mundo ay makakapagdok doon ng ligtas. Ang Caesarea ay may teatro, isang stadium at magagandang gusali na gawa sa puting bato. Ang mga aqueducts ay nagdadala ng malamig na tubig mula sa mga bundok. Isang tunay na lungsod Romano, itinayo gamit ang estilo ng Roma at matatagpuan sa gitna ng teritoryo ng mga Hudyo. Nagpatayo rin si Herodes ng mga kuta sa buong kaharian. Pinatibay niya ang lumang kuta ng Masada na ginawa niyang isang marangyang palasyo sa tuktok ng isang patag na bundok sa disyerto. Isa pang malaking proyekto niya ay ang kuta ng Antonia sa Jerusalem, malapit sa templo kung saan ang mga sundalong Romano ay maaaring magbantay sa lungsod. Ngunit ang pinakamalaki sa lahat ng proyekto ng konstruksyon ni Herodes ay ang muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Ang templo na umiiral noong panahong iyon ay itinayo pagkatapos ng pagbabalik ng mga Hudyo mula sa pagkabihag sa Babylonia. Bagamat maganda ito, hindi ito kasing laki ng karangyaan ng templo ni Solomon. Nagpasya si Herodes na magtayo ng bagong templo na magiging mas malaki at mas maganda kaysa sa anumang templo na nakita ng mundo.
Nagsimula ang proyekto noong 20 BC. Nag-hire si Herodes ng libu-libong manggagawa at nagsanay pa ng mga pari upang maging mga mason na kayang magtrabaho sa mga pinakabanal na bahagi ng gusali. Pinalawak ni Herodes ang platform ng templo, nagtayo ng malalaking pader upang lumikha ng patag na ibabaw. Ang mga batong ginamit ay napakalaki at ang ilan ay tumitimbang ng daan-daang tonelada. Ang kanlurang pader na nananatili hanggang ngayon ay bahagi ng estruktura na ito. Sa ibabaw ng platform na ito, itinayo ni Herodes ang templo na pinalamutian ng puting bato at ginto. Kapag ang araw ay tumama dito, ang templo ay kumikislap ng matindi at sinasabi nila na hindi mo ito matitingnan ng diretsyo nang hindi nabiblinded ng kaluwalhatian nito. Ang mga alagad ni Jesus, nang makita ang kaluwalhatian nito, ay namangha. Sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 3, talata 1, mababasa natin, pumunta si Jesus mula sa templo at isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Guro, tingnan mo ang mga bato at ang mga gusali. Ang mga bato ay napakalaki at ang mga gusali ay kamangha-mangha." Ang templo na itinayo ni Herodes ay itinuturing na isa sa mga kababalaghan ng sinaunang mundo. Habang itinatayo ni Herodes ang kanyang kaharian sa Judea, isang mas malaking pangyayari ang nagaganap sa Roma. Ang dating republika na tumagal ng halos 500 taon ay nagsimulang maglaho. Sa halip, isang bagong modelo ng pamahalaan ang nagsimulang umusbong kung saan isang tao ang kumuha ng ganap na kontrol. Ang taong ito ay si Otaviano, ang parehong batang pinuno na nag-appoint kay Herodes bilang hari ng mga Hudyo, matapos talunin si Marco Antonio sa labanan ng Asio noong 31 BC. Naging pinakamakapangyarihan si Otaviano sa buong imperyo ng Roma. Walang naglakas loob na maghamon sa kanya. Noong 27 BC, iginawad ng Senado ng Roma kay Otaviano ang bagong titulo, Augusto, na nangangahulugang ang dakila. Mula sa puntong iyon, ang Roma ay hindi na lamang isang lungsod at ang republika ay naging isang imperyo at si Augusto ang naging unang emperador nito. Maingat si Augusto na hindi tinatawag ang kanyang sarili na hari, dahil ang mga Romano ay kinamumuhian ng salitang iyon na nagbabalik-alala sa mapang-aping si Tarquinio. Sa halip, ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang unang mamamayan at ama ng bansa. Ngunit alam ng lahat ang katotohanan, siya ay may ganap na kapangyarihan. Sa ilalim ng pamamahala ni Augusto, pumasok ang Roma sa isang panahon ng kapayapaan at kasaganaan na tumagal ng higit sa 200 taon, na tinatawag na Pax Romana. Bagamat may mga digmaan sa mga hangganan ng imperyo, sa loob ng mga hangganan nito, ang kaayusan at katatagan ay namayani. Ang imperyo ay umaabot mula sa Britanya sa hilaga hanggang sa Ehipto sa timog, mula sa Espanya sa kanluran hanggang sa Syria sa silangan. Sa buong rehiyon ng dagat Mediterranean, ang mga tao ay nabubuhay ayon sa batas ng Roma. Naglalakbay sila sa mga kalsadang Romano at nagkakalakal ng mga kalakal gamit ang salaping Romano. Ang Pax Romana ay nagbigay ng seguridad sa mga paglalakbay. Ang mga tulisan ay pinaghahanap, ang mga pirata ay winasak. Ang isang mangangalakal ay maaaring maglakbay mula sa isang dulo hanggang sa kabila ng imperyo ng walang takot. At kapag dumating ang tamang panahon, ang mensahe ng Ebanghelyo ay maglalakbay sa parehong mga ruta. Ginamit ng mga apostol ang mga kalsadang ito upang ipalaganap ang salita ni Jesus sa 4 na sulok ng kilalang mundo. Tinutukoy ni Lucas sa kanyang Ebanghelyo si Augusto sa Kabanata 2, talata 1 at 2. Noong mga panahong iyon, ipinag-utos ni Cesar Augusto na magpatala ang buong mundo. Ang unang census na ito ay isinagawa habang si Quirino ay namumuno sa Syria. Ang simpleng pahayag na ito ay nag-uugnay ng kapanganakan ni Jesus sa pinakamakapangyarihang pinuno sa lupa. Nang magbigay si Cesar Augusto ng utos para sa census,
malamang ay hindi niya inisip ang isang maliit na bayan na tinatawag na Nazareth. Sigurado siyang hindi niya inisip na isang batang mag-asawa ang nakatira roon. Isang karpintero na tinatawag na Jose at ang kanyang asawang si Maria. Ngunit ang utos ng imperyo ay magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Ang census ay isang paraan para malaman ng Roma ang bilang ng kanyang mga mamamayan at mga ari-arian. Sa pamamagitan ng pag-alam kung ilan ang tao sa bawat rehiyon, maaaring mangolekta ang mga Romano ng tamang impormasyon tungkol sa halaga ng mga buwis. Ngunit upang maisagawa ang census na ito, ipinag-utos ng Roma na lahat ay magparehistro sa kanilang lugar na pinagmulan. Ibig sabihin, ang mga tao ay kadalasang kailangang maglakbay ng malalayong distansya patungo sa lugar ng pinagmulan ng kanilang pamilya. Si Jose, isang inapo ni Haring David, ay may lahing royal mula sa bahay ng Israel, bagamat siya ay isang simpleng karpintero. Dahil sa kanyang lahi, kailangang maglakbay si Jose patungong Bethlehem, ang lungsod ni David, upang magparehistro. Sinabi sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 2, mga talata 4 at 5, si Jose ay umakyat mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, patungong Judea, patungong bayan ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa bahay at angkan ni David, upang magparehistro kasama si Maria, ang kanyang asawa, na ipinanganak at malapit ng manganak. Ang paglalakbay mula Nazaret patungong Bethlehem ay may tinatayang 115 kilometro. Para sa isang babaeng malapit ng manganak, hindi madali ang paglalakbay na ito. Ang mga daan ay mahirap, may mga burol na tatawirin at mga lambak na tatahakin. Tiyak, ang paglalakbay na ito ay tumagal ng ilang araw. Nang makarating na si Jose at Maria sa Bethlehem, natagpuan nilang ang buong lungsod ay puno ng mga ibang naglalakbay. Wala silang natagpuang puwang sa bahay pahingahan, kaya naghanap sila ng matutuluyan sa isang lugar kung saan ang mga hayop ay iniingatan. At doon, sa simpleng lugar na iyon, ipinanganak ni Maria ang kanyang panganay na anak. Gaya ng nakasaad sa Lucas 6:7. At nangyari, habang sila ay naroroon, natapos ang mga araw ng kanyang panganganak. At ipinanganak niya ang kanyang panganay na anak, binalot siya ng lampin at inilagay siya sa isang panubigan sapagkat wala silang lugar sa bahay pahingahan. Ang panubigan, isang lugar na ginagamit upang pakainin ng mga hayop, ay naging unang higaan ng anak ng Diyos. Samantala, ang emperador ng Roma na si Cesar Augusto, ang pinakamakapangyarihang tao noong panahon iyon, ay nagbigay ng isang utos mula sa kanyang palasyo sa Roma. Ang utos na ito, na para lamang sa isang census, ay naging sanhi ng pagdating ng isang simpleng mag-asawa sa Bethlehem. Si Augusto ay iniisip na siya ay nag-audit lamang ng kanyang mga nasasakupan, hindi alam na ang kanyang utos ay nagsusustento sa isang sinaunang hula na ibinigay ng propetang si Miqueas daan-daang taon bago iyon. Sa aklat ni Miqueas 5:2, mababasa natin, "Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit na lamang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas ang isang pinuno na maghahari sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay mula sa mga araw ng una, mula sa mga araw ng kawalang hanggan." Kaya ang Mesiyas ay dapat ipanganak sa Bethlehem at sa pamamagitan ng utos ng isang paganong emperador, tinitiyak ng Diyos na ang kanyang anak ay ipanganak sa lugar na iyon. Noong gabing iyon sa Bethlehem, nagpakita ang mga anghel sa mga pastol sa mga kalapit na bukirin at ang langit ay napuno ng kaluwalhatian. Ipinahayag ng Ebanghelyo ni Lucas 2:10-13 kung ano ang sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot sapagkat narito nagdadala ko ng magandang balita ng malaking kagalakan na magiging para sa lahat ng tao." Ngayon, sa bayan ni David, ipinanganak ang tagapagligtas na siyang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging tanda sa inyo.
Matatagpuan ninyo ang sanggol na nakabalot sa lampin at nakahiga sa isang panubigan. At bigla, nagpakita kasama ng anghel ang isang hukbo ng mga anghel mula sa langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, "Kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa, mabuting kalooban sa mga tao." Ang kapayapaan ng Roma na dinala ni Cesar Augusto ay nagbigay ng katatagan sa imperyo. Ngunit sa gabing iyon, isang mas dakilang kapayapaan ang ipinanganak sa Bethlehem. Nang magsimula si Jesus ng kanyang ministeryo sa lupaing Israel, ang anino ng kapangyarihang Romano ay sumasaklaw sa lahat. Ang pamumuno ng Roma ay naroroon sa bawat aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga sundalo ay nagmamartsa sa mga kalsada. Ang mga kababaihang Romano ay nagsisiksikan sa mga pamilihan at ang mga batas ng Roma ang nagdedesisyon kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Matapos ang kamatayan ni Herodes ang dakila, ang kanyang kaharian ay nahati sa pagitan ng kanyang mga anak. Ngunit ang mga anak na ito ay walang kakayahang pamunuan tulad ng kanilang ama at hindi nila kayang panatilihin ang kontrol. Nang si Jesus ay lumaki, ang Judea ay pinamumunuan ng isang gobernador ng Roma na may kapangyarihang magpataw ng parusa ng buhay o kamatayan sa mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay hindi tinanggap ang sitwasyong ito. Naalala nila ang mga araw ng kanilang kalayaan at nangangarap na darating ang Mesiyas na magpapalayas sa mga Romano at ibabalik ang kaharian ng Israel. Ngunit hindi lahat ay nakaranas ng parehong paghihirap. Tanging ang mga mataas na pari lamang ang nagpapatuloy sa kanilang mga posisyon dahil kailangan nilang makipagtulungan sa Roma upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ang mga Fariseo ay nakatuon sa mahigpit na pagsunod sa batas ni Moises, habang ang mga Zelote naman ay naniniwala na tutulungan sila ng Diyos na talunin ang Roma kung hahawak sila ng mga armas. Sa gitna ng tensyon, nagdala si Jesus ng isang mensahe na kakaiba. Hindi siya nagtawag ng isang armadong rebelyon, kundi nagsalita siya tungkol sa isang kaharian na hindi mula sa mundong ito. Sa Juan 8:36, ipinaliwanag niya ito kay Poncio Pilatos. "Ang aking kaharian ay hindi mula sa mundong ito. Kung ang aking kaharian ay mula sa mundong ito, ang aking mga lingkod ay lalaban upang hindi ako maipasa sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito." Ang mga autoridad ng Roma ay nagmamasid kay Jesus ng maingat, lalo na ang anumang banggit ng isang bagong hari na nagdudulot sa kanila ng takot. Ang mga lider ng mga Hudyo ay nagmamasid din sa kanya. Ang ilan ay naiinggit sa kanyang kasikatan, habang ang iba ay natatakot na magdudulot ito ng problema sa Roma. Sa Juan 11:47-48, ang mga mataas na pari at mga Fariseo ay nagtipon at nagsabi, "Ano ang ating gagawin? Ang taong ito ay gumagawa ng maraming tanda. Kung patuloy nating siyang hayaan, lahat ng tao ay maniniwala sa kanya at darating ang mga Romano at wawasakin ang ating banal na lugar at ang ating bansa." Ito ang mundo kung saan si Jesus ay naglakad at nagturo. Isang mundong puno ng takot, hindi pagkakatiwalaan at hati-hating katapatan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang anak ng Diyos ay naghahanda na mag-alay ng kanyang buhay para sa mga kasalanan ng mundo. Isa sa pinakamabigat na pasanin na ipinataw ng mga Romano sa mga Hudyo ay ang mabigat na sistema ng pagbubuwis. Ang imperyo ay nangangailangan ng pera upang bayaran ang kanilang mga sundalo at suportahan ang kanilang kapangyarihan. At ang perang iyon ay nanggagaling sa mga inabot na bayan. Ang Roma ay kumukolekta ng iba't ibang uri ng buwis tulad ng buwis sa lupa, sa ari-arian at pati na rin sa mga tao na obligadong magbayad ng isang buwis dahil lamang sa kanilang pag-iral. Ang halaga nito ay napakataas
At ang pinakamalupit ay ang paraan ng pangongolekta ng mga buwis. Ang Roma ay nag-hire ng mga lokal upang magsagawa ng trabaho. Ang mga kolektor ng buwis ay mga Hudyo na nakipagtulungan sa kalaban. Ang sistema ay ganito. Ang kolektor ng buwis ay nagbabayad ng isang tiyak na halaga sa Roma bilang karapatan na mangolekta ng mga buwis. Anumang halaga na maiiwasan niyang makolekta ng higit sa ito ay maaari niyang itago. Ang mga Hudyo, subalit, ay may malalim na pagkapuot sa mga kolektor ng buwis. Itinuturing silang mga traidor. Hindi sila pinapayagang magtungo sa mga sinagoga. Hindi sila kumakain kasama nila at hindi man lang nakikipag-usap sa kanila. Ngunit ginawa ni Jesus ang hindi inaasahan. Nakipagsalamuha siya sa mga kolektor ng buwis. Umupo siya sa mesa kasama nila at tinawag pa ang isa sa kanila na maging alagad. Ang Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 20, mga talata 9 hanggang 13 ay nagsasalaysay. Habang naglalakad, nakita ni Jesus ang isang lalaki na tinatawag na Mateo na nakaupo sa koleksyon ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo siya at sumunod. At nang sila'y nasa mesa, dumating ang maraming mga kolektor ng buwis at mga makasalanan, at sila'y nagsiupo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Nang makita ng mga Fariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit kumakain ang inyong guro kasama ng mga kolektor ng buwis at mga makasalanan?" Narinig ni Jesus at sumagot, "Ang mga malulusog ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Pumunta kayo at pag-aralan kung ano ang ibig sabihin ng nais ko ng awa at hindi ng mga sakripisyo, sapagkat hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Iniwan ni Mateo ang lahat at naging isa sa 12 alagad. Isang iba pang kolektor ng buwis na tinatawag na Zakeo ay naranasan din ang pagbabago ng buhay mula kay Jesus. Siya ay pinuno ng mga kolektor ng buwis sa Jericho, isang lalaking mababa ang katawan na umakyat sa isang puno upang makita si Jesus na dumadaan. Ang Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 19, mga talata 20 hanggang 10 ay nagsasalaysay. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingin siya paitaas at sinabi, "Zakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong magtulungan sa iyong bahay ngayon." Bumaba siya agad at tinanggap siya ng may kagalakan. Nang makita ito, nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao na nagsasabi, pumunta siya upang tumuloy sa isang makasalanang tao. Tumayo si Zakeo at sinabi sa Panginoon, "Narito, ibinabalik ko ang kalahati ng aking mga ari-arian sa mga mahihirap. At kung ako'y nanguutos sa sinuman, ibinabalik ko ng 4 na beses." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ngayong araw ay dumating ang kaligtasan sa bahay na ito, sapagkat siya rin ay anak ni Abraham, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala." Tinitingnan ni Jesus ang mga tao nang hindi sila tinitingnan ayon sa kanilang mga label at galit. Nakikita niya ang mga taong nangangailangan ng pagpapatawad at ng bagong simula. Sa panahon ng ministeryo ni Jesus, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea. Naglingkod siya sa posisyon na iyon sa loob ng halos 10 taon at may ganap na kapangyarihan. Si Pilato ang namumuno sa mga sundalo at may kapangyarihan na magpatupad ng hatol ng buhay o kamatayan sa sinumang itinuturing na banta sa Roma. Nakatira siya sa Cesarea, ngunit tuwing mga pagdiriwang ng mga Hudyo, siya'y pupunta sa Jerusalem kasama ang karagdagang mga tropa upang mapanatili ang kaayusan. Ito ay nangyari sa Paskwa nang si Jesus ay ipinako at dinala sa harap ni Pilato. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay hinatulan si Jesus ng blasfemia, ngunit wala silang kapangyarihan na ipatupad ang hatol. Tanging ang Roma lamang ang may ganoong kapangyarihan, kaya dinala nila si Jesus kay Pilato. Ang Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 23, mga talata 1 hanggang 20 ay nagsasaysay, at tumindig ang buong karamihan at dinala si Jesus kay Pilato. Inakusahan siya at nagsabi,
Inisip namin na ang taong ito ay nagpapasama sa bansa, pinipigilan ang pagbabayad ng buwis kay Cesar at sinasabi na siya ang Kristo, ang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabi." Sinabi ni Pilato sa mga pinunong pari at sa karamihan, "Hindi ko nakikita na may kasalanan ang taong ito." Ngunit sila'y nanindigan at nagsabi, siya'y nagsisimula ng gulo, naglalakbay mula sa Galilea at umabot na dito. Nakita ni Pilato na mahina ang mga akusasyon laban kay Jesus. Hindi siya nagpasimula ng anumang rebelyon. Nang malaman ni Pilato na si Jesus ay mula sa Galilea, ipinadala siya kay Herodes Antipas na nasa Jerusalem para sa Paskwa. Ngunit binighati ni Herodes si Jesus at ipinadala siya pabalik kay Pilato. Sinubukan niyang palayain si Jesus ng maraming beses. Nag-alok siyang parusahan siya at palayain, umaasang magustuhan siya ng madla. Nag-alok din siya ng pagkakataon na palayain ng isang bilanggo, umaasang pipiliin ng madla si Jesus. Ngunit sa halip, humingi sila ng kalayaan para kay Barabas. Ang Ebanghelyo ni Mateo Kabanata 28, mga talata 22 hanggang 21 ay nagsasabi, tinatanong sila ni Pilato, "Ano ang gagawin ko sa Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot silang lahat, "Ipako siya sa krus." Tinanong ni Pilato, anong masama ang ginawa niya? Ngunit sila'y sumigaw pa ng malakas na nagsasabi, ipako siya sa krus. Nang makita ni Pilato na hindi siya umaabante sa kanyang pagsubok na iwasan ng kaguluhan at habang lumalala ang sitwasyon, siya'y nagpatuloy sa isang simbolikong kilos. Sa gitna ng kaguluhan, kumuha siya ng tubig, naghugas ng kamay sa harap ng mga tao at nagsabi, "Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito, ang pananagutan ay sa inyo." Ngunit sila'y sumagot, "Bumagsak nawa ang kanyang dugo sa amin at sa aming mga anak." Kaya't pinalaya ni Pilato si Barabas at matapos paghaplusin si Jesus, inutusan siyang ipako sa krus. Naghugas si Pilato ng kanyang mga kamay, ngunit hindi niya naalis ang kanyang kasalanan. Alam niyang inosente si Jesus, ngunit napasailalim siya sa takot ng madla at sa kanyang kahinaan ibinigay niya si Jesus para sa pagbitay. Pagkatapos ng desisyong ito, ang mga sundalong Romano ay dinala si Jesus sa lugar ng krusipikasyon. Bago siya ipinako sa krus, siya ay pinagbugbog at hinamak. Ang Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 27, mga talata 27 hanggang 31, ay naglalarawan ng eksenang ito. Pagkatapos ay dinala ng mga sundalo ng gobernador si Jesus sa pretoryo at pinagsama ang buong tropa sa paligid niya. Inalis nila ang kanyang mga damit at isinusuong siya ng isang pulang balabal. Gumawa sila ng isang korona ng mga tinik at inilagay sa kanyang ulo at isang pangsibat sa kanyang kanang kamay. Sila'y lumuhod sa harap niya at tinawag siya, "Magalak, hari ng mga Hudyo." At nilapastangan nila siya, kinuha ang pangsibat at tinamaan siya sa ulo. Matapos nilang gawing biro si Jesus, binihisan nila siya muli ng kanyang sariling damit at dinala siya upang ipako sa krus. Pinako ng mga sundalo si Jesus sa krus sa bundok na tinatawag na Golgota at hinati nila ang kanyang mga damit. Sa itaas ng kanyang ulo, inilagay nila ang isang tanda na ipinag-utos ni Pilato. Ang Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 17, mga talata 17 hanggang 22, ay nagsasabing, sumulat din si Pilato ng isang pamagat at inilagay sa krus na nagsasabing, Jesus ng Nazaret, Hari ng mga Hudyo. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa ng pamagat sapagkat ang lugar kung saan ipinako si Jesus ay malapit sa bayan at ito'y nakasulat sa Hebreo, Griego at Latin. Kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga pari kay Pilato, huwag mong isulat, Hari ng mga Hudyo, kundi isulat, sinabi ng taong ito, ako ang Hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang isinulat ko, isinulat ko. Sa loob ng 6 na oras, si Jesus ay nakabitin sa krus. Ang madla ay pinagtatawanan siya, ngunit iba siya kumilos kaysa sa ibang mga nahatulang kriminal.
Nanalangin si Jesus para sa mga pumatay sa kanya at nagbigay ng mga salita ng aliw sa isang magnanakaw na nagsisi. Bandang 3:00 ng hapon, dumilim ang buong lupa at si Jesus ay sumigaw bago niya iniwaksi ang kanyang huling hininga. Ang lupa ay kumilos, ang mga bato ay nabasag at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Ang Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 28, talata 54, ay nagtatala ng pangyayari. Nang makita ng senturyon at ng mga kasama niyang nagbabantay kay Jesus ang lindol at lahat ng nangyari, sila'y natakot at nagsabi, "Tunay ngang ito ay anak ng Diyos." Isang senturyon Romano, isang pagano na sundalo, ang nagsabi ng katotohanang tinanggihan ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ang tao sa krus ay anak ng Diyos. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, siya ay muling nabuhay mula sa mga patay at umakyat sa langit. At ang kanyang mga tagasunod ay nagsimulang ipalaganap ang mabuting balita. Sa simula, ipinangaral nila ito sa mga Hudyo lamang, ngunit may mga mas malalaking plano ang Diyos. Ang Ebanghelyo ay inilaan para sa lahat. Ang pagkatuklas na ang Ebanghelyo ay maaaring ipangaral sa mga hentil ay nagsimula sa pamamagitan ng isang senturyon Romano na nagngangalang Cornelio, nakatira sa Cesarea. Isa siyang debotong tao na nananalangin sa Diyos ng Israel at nagbigay ng malugod sa mga mahihirap. Isang araw, ipinag-utos sa kanya ng isang anghel na tawagin ang isang lalaking tinatawag na Pedro. Na kinabukasan, si Pedro ay nagkaroon ng isang pangitain kung saan nakita niya ang isang malaking telang bumababa mula sa langit na may mga hayop na tinuturing na marumi sa batas ng mga Hudyo. Sinabihan siya na patayin at kumain. Tumanggi si Pedro, ngunit ang tinig ay sumagot, "Ang nilinis ng Diyos, huwag mong tawaging karaniwan." Nangyari ito ng 3 beses at ang telang iyon ay tinanggal. Nang dumating si Pedro sa bahay ni Cornelio, naunawaan niya na ang pangitain ay hindi tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa mga tao. Ipinakita ng Diyos na ang mga hentil ay hindi marumi. Ang aklat ng mga gawa, Kabanata 7, mga talata 34 at 35 ay nagsasabing, "Ngayon ay nauunawaan ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao, kundi sa bawat bansa ang sinumang natatakot sa Kanya at gumagawa ng katarungan ay katanggap-tanggap sa Kanya." Habang ipinapangaral ni Pedro, ang Espiritu Santo ay bumaba sa lahat ng nakikinig sa Kanya. Ang mga talata sa aklat ng mga gawa, Kabanata 10, mga talata 4-48 ay naglalarawan ng kaganapang ito. Habang nagsasalita pa si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig sa salita. At ang mga mananampalataya na mga napagputi na sumama kay Pedro ay namangha nang makita nila na ibinigay din ang kaloob ng Espiritu Santo sa mga hentil, sapagkat narinig nila silang nagsasalita ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Sinabi ni Pedro, "Pwede bang pigilan ang tubig para ang mga ito na tumanggap ng Espiritu Santo tulad natin ay mabinyagan?" At iniutos niyang sila'y binyagan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang pamilya ni Cornelio ay naging mga tagasunod ni Hesus at binuksan ang pinto para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Sa mga apostol, walang nagtulungan na higit na malayo kaysa kay Pablo. Naglakbay siya ng libu-libong kilometro sa buong Imperyong Romano. Nagtatanim ng mga iglesia sa iba't ibang mga lungsod. Isa sa mga gamit na ibinigay ng Diyos sa kanya ay ang pagiging mamamayan ng Roma. Ipinanganak si Pablo sa Tarso at ang kanyang pamilya ay may pagkamamamayan ng Roma, isang bihirang pribilehiyo. Hindi maaring sipain ang isang mamamayan ng Roma nang walang paglilitis at maaari silang mag-apela direkta sa emperador kung may mga hindi makatarungang pangyayari. Sa Filipos, si Pablo at Silas ay ikinulong, pinaghampas at ipinadala sa bilangguan. Kinabukasan, nais ng mga opisyal na lihim silang palayain, ngunit tinanggihan ni Pablo. Ang aklat ng mga gawa, Kabanata Amikisen, mga talata 30-29 ay nagsasabi,
Ngunit sinabi ni Pablo sa kanila, matapos kaming latigan ng publiko ng walang utos na panghukuman bilang mga mamamayan ng Roma, itinapon nila kami sa bilangguan. Ngayon, nais ba nilang lihim na kami palayain? Hindi, hayaan silang dumaan dito at magpatuloy. Nang marinig ito, ang mga magisteryo ay natakot sapagkat nalaman nilang nilabag nila ang batas ng Roma. Humingi sila ng tawad kay Pablo at Silas at pinalaya sila. Pagkatapos, sa Jerusalem, iniligtas ni Pablo ang kanyang buhay. Ang mga sundalo ay malapit nang siya'y latigan nang aminin niyang siya'y mamamayan ng Roma. Ang aklat ng mga gawa, Kabanata 22, talata 25 ay nagsasabing, habang sila'y tinatalian ng mga lubid, sinabi ni Pablo sa senturyon na naroroon, legal bang latigan ang isang mamamayan ng Roma nang walang paglilitis? Nang malaman ng tribuno na mamamayan ng Roma si Pablo, siya'y natakot sapagkat alam niyang nilabag nila ang batas. Mula sa oras na iyon, iningatan ng mga sundalo ng Roma si Pablo at dinala siya ng ligtas sa Roma kung saan siya'y nanatili sa ilalim ng pangangalaga ng Roma sa loob ng 2 taon. Siya ay nakakulong sa Cesarea na naghihintay sa desisyon ng 2 gobernador na nagsuri ng kanyang kaso. Ang una ay si Felix na nakinig sa mga akusasyon ngunit nagpakita ng pag-aalinlangan at hindi gumawa ng anuman. Pinanatili si Pablo sa bilangguan, umaasang magbigay siya ng suhol. Ang aklat ng mga gawa, mga talata 26 dan 27 ng Kabanata 24 ay nagsasabi, inaasahan din niyang magbibigay si Pablo ng pera upang siya'y palayain, madalas siyang tinawag upang makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 taon, pinalitan si Felix ni Porcio Festo at dahil nais niyang magpasaya sa mga Hudyo, iniwan niyang nakakulong si Pablo. Nang dumating si Festo sa pamumuno, ang mga pinuno ng mga Hudyo ay humiling na ipadala si Pablo sa Jerusalem kung saan balak nilang patayin siya sa kalsada. Ngunit nauunawaan ni Pablo ang panganib at gumawa ng desisyon na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 22, mga talata 10-12, sinabi niya, nasa harap ako ng hukuman ni Cesar kung saan ako dapat litisin. Wala akong ginawa na masama sa mga Hudyo tulad ng alam ninyo. Kung may isang bagay na karapat-dapat sa kamatayan, hindi ako tatanggi na mamatay. Ngunit kung walang anumang mga paratang na ginawa sa akin ng mga tao, wala ni isa ang maaaring magbigay sa kanila. Tumawag ako kay Cesar. Pagkatapos pag-usapan ng konseho, sumagot si Festo, nag-apela kayo kay Cesar, kaya't kay Cesar kayo pupunta. Bago umalis, narinig ng hari si Agripa ang kwento ni Pablo. Ipinahayag ni Pablo kung paano siya pinakita ni Jesus sa daraanan patungong Damasco. Ang kanyang mga salita ay labis na nakakaapekto at halos pinaniwalaan si Agripa. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 22, talata 28, sinabi ng hari, halos akong pasungin upang maging Kristiyano. Sinabi ni Agripa kay Festo na si Pablo ay maaaring palayain kung hindi siya tumawag kay Cesar. Ngunit ginawa na ni Pablo ang kanyang apela at siya'y papunta na sa Roma. Ang paglalakbay patungong Roma ay mahaba at mapanganib. Ibinigay si Pablo sa isang senturyon na tinatawag na Julio at sila ay naglayag sa Mediteraneo, ngunit isang malupit na bagyo ang sumalubong sa kanila na nag-iwan sa kanila na parang tinatangay ng alon. Sa loob ng 14 na araw, ang barko ay tinangay ng hangin at nawala ang pag-asa ng mga mandaragat. Ngunit pinapalakas ni Pablo ang kanilang loob. Sa mga gawa 27:23-26, sinabi niya, sa gabing ito ang anghel ng Diyos na aking pinaglilingkuran at aking pinaniniwalaan ay dumating sa akin at nagsabi, huwag kang matakot, Pablo. Kinakailangan na magpakita ka sa harap ni Cesar. At ipinagkaloob ng Diyos sa iyo ang lahat ng mga naglalakbay sa iyo, kaya't magpakatatag kayo sapagkat ako'y may tiwala sa Diyos at mangyayari ang lahat ng sinabi sa akin. Ngunit kinakailangan nating huminto sa isang isla. Ang barko ay nasira sa Malta.
ngunit ang 276 na tao sa barko ay nakaligtas. Pagkatapos ng 3 buwan, nagpatuloy si Pablo sa kanyang paglalakbay patungong Roma, kung saan pinayagan siyang manirahan sa isang inuupahang bahay na may isang sundalo na nagbabantay sa kanya. Maaari siyang tumanggap ng mga bisita at mangaral ng Ebanghelyo. Ang aklat ng mga gawa ay nagtatapos kay Pablo sa Roma. Sa mga gawa 28-30-31, mababasa natin, at si Pablo ay nanatili ng 2 taon sa isang bahay na kaniyang inuupahan at tinanggap ang lahat ng mga dumadalaw sa kanya, ipinapangaral ang kaharian ng Diyos at tinuturuan ang mga bagay na ukol sa Panginoong Hesukristo na may buong tapang at walang sagabal. Bago dumating bilang bilanggo, sumulat na si Pablo sa mga mananampalataya sa Roma. Sa Roma 1:7-12, isinulat niya, sa lahat ng mga nasa Roma na mga minamahal ng Diyos, na mga tinawag upang maging mga banal, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa lahat sa inyo, sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinapahayag sa buong mundo. Sapagkat ang Diyos ang aking saksi na pinaglilingkuran ko siya sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kaniyang anak, na hindi ko pinapalampas ang pagpapasalamat sa inyo sa aking mga panalangin, na humihiling na sa anumang paraan, ayon sa kalooban ng Diyos, makadalaw ako sa inyo, sapagkat labis ko nang nais kayong makita upang makibahagi sa inyo ng ilang espiritual na kaloob, upang kayo ay mapalakas, ibig kong sabihin, upang tayo ay magkaisa at magbigay lakas sa isa't isa sa pamamagitan ng pananampalataya na pareho sa atin. Ang ebanghelyo ay sa wakas ay umabot sa Roma, sa puso ng imperyo na pumatay kay Jesus. Ang mga tao sa Roma ay naniniwala sa kanya matagal bago pa man ang unang sundalo ng Roma ay maglakbay sa lupa ng Israel. Ipinakita ng Diyos kay Daniel, ang kanyang propeta, kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Si Daniel ay naninirahan sa Babylonia, naglilingkod sa korte ng mga banyagang hari, ngunit ipinakita ng Diyos sa kanya ang mga pangitain na tumagal ng mga dantaon. Ang pinakakilalang pangitain na ito ay dumating sa pamamagitan ng isang panaginip ng hari na si Nabucodonosor. Ang hari ay nagkaroon ng isang nakakaabala na panaginip, ngunit hindi niya ito matandaan. Inutusan niya ang mga pantas upang sabihin sa kanya ang panaginip at ang kahulugan nito. Nang mabigo ang mga pantas, ipinag-utos ng hari ang pagpatay sa lahat ng ito. Ngunit nanalangin si Daniel sa Diyos at ipinaliwanag ng Diyos ang misteryo sa kanya. Si Daniel ay nagpunta sa hari at inilalahad ang panaginip. Sa Daniel 2:31-35, sinabi ni Daniel, ikaw, O Hari, ay tumingin at narito may isang malaking estatwa. Ang estatwang ito ay napakalaki at nakakatakot ang itsura. Ang ulo ng estatwa ay yari sa purong ginto. Ang dibdib at mga braso ay yari sa pilak. Ang tiyan at mga hita ay yari sa tanso. Ang mga binti ay yari sa bakal at ang mga paa ay yari sa bakal at puti ng clay. Tumingin ka hanggang sa isang batong pinutol, hindi ng mga kamay ng tao, at tinamaan ng estatwa sa mga paa ng bakal at puti ng clay, at ito ay pinaghati. At ang bakal, ang clay, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nadurog, at naging parang mga ipa sa mga bunton sa taginit, at dinala ng hangin na hindi na iniwan ni isang piraso. Ngunit ang batong tumama sa estatwa ay naging isang malaking bundok at pinuno ng buong mundo. Bawat bahagi ng estatwa ay kumakatawan sa isang kaharian. Bago pa man maging pandaigdigang kapangyarihan ng Roma sa panahon ng Babylonia, ang ulo ng ginto ng propesya, isang bagong imperyo ang papalit sa Babylonia, kasunod nito ang isa pang imperyo, at pagkatapos nito ang ika-4 ayon sa propesya. Sa aklat ng Daniel, sa Daniel 2:43, inilarawan niya ang ika-4 na kaharian na magiging matibay na parang bakal, gaya ng bakal na durug-durug,
at winawasak ang lahat ng bagay, sisirain ng kahariang ito ang lahat. Ang pangitain ng mga paa at mga daliri, na kalahating puti ng clay at kalahating bakal, ay naglalarawan ng isang kahariang hati, ngunit may natirang lakas mula sa bakal. Kaya't ang kaharian ay magiging parehong matatag at mahina. Ang kasaysayan ay nagpapatunay sa tumpak na sinabi ni Daniel. Pagkatapos ng pagbagsak ng Babylonia, ang imperyo ng Persya ang umangat. Sumunod ang Greece sa ilalim ng pamumuno ni Alexander at sa huli Roma, ang imperyo ng Bakal, na gumugol ng lahat sa kanyang daraanan. Ilang dekada ang lumipas, si Daniel ay nagkaroon ng isa pang pangitain na inilalarawan sa Daniel 7:7-8, kung saan nakita niya ang isang ikaapat na hayop. Ang pangitain ay naglalarawan ng isang nakakatakot na hayop na may malalaking pangil na bakal na kinakain at nilulunok, iniwan ang anuman na natira. Ang hayop na ito ay kumakatawan sa Roma, ang imperyo na maghahari sa mundo, na may isang puwersang gumugulong. Nang dumating ang Mesiyas, ipinakita ng Diyos kay Daniel ang hinaharap upang maunawaan ng kanyang bayan ang plano ng Diyos. Ang pag-angat ng Roma ay bahagi ng planong ito. Isinulat ng Apostol Juan habang siya ay ipinagtabuyan sa isla ng Patmos, ang aklat ng Apokalipsis. Ipinadala siya roon ng mga autoridad ng Roma dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. At doon nakatanggap si Juan ng mga pangitain ng hinaharap. Isa sa mga pangitain na ito ay naglalarawan ng isang napakalakas at nakakatakot na kapangyarihan na tinawag niyang Babylonia. Bagaman ang orihinal na lungsod ng Babylonia ay nawasak na, ginamit ni Juan ang pangalan bilang simbolo ng isang makapangyarihang lungsod na tututol sa Diyos at uusigin ang kanyang bayan. Maraming iskolar ang naniniwala na ang Babylonia na ito ay kumakatawan sa Roma dahil ang lungsod ng Roma ay nakatayo rin sa 7 burol tulad ng Babylonia. Sa Apokalipsis 17:1, inilarawan ni Juan ang isang babae na nakaupo sa isang hayop na kulay iskarlata, puno ng mga pangalan ng mga kalapastangan na may 7 ulo at 10 sungay. Siya ay nakasuot ng kulay purpura at iskarlata, pinalamutian ng ginto at mga hiyas, hawak ang isang kalis ng ginto na puno ng mga kasuklam-suklam. Sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Babylonia, ang dakila, ang ina ng mga prostitute at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ang babaeng ito ay lasing mula sa dugo ng mga banal at mga martir ni Jesus. Ipinaliwanag ng anghel kay Juan ang pangitain na ito na ang 7 ulo ay kumakatawan sa 7 bundok kung saan nakaupo ang babae. Ibinunyag niya na ang babaeng ito ay kumakatawan sa isang malaking lungsod na namumuno sa mga hari ng lupa at ang Roma ay itinayo sa 7 burol na namumuno sa mundo. Malinaw ang koneksyon sa pagitan ng Roma at Babylonia. Gayunpaman, nagtapos ang pangitain sa pagbagsak ng Babylonia ayon sa inilarawan sa Apokalipsis 19, kung saan nakita ni Juan ang isang anghel na nagsisigaw, bumagsak ang dakilang Babylonia at magiging tahanan ito ng mga demonyo, mga espiritong marumi, at mga ibon na marurumi. Malinaw ang mensahe, kahit gaano pa kalakas ang Roma, Diyos pa rin ang may kontrol. Ang imperyong dumudurog sa mga bansa ay magiging balang araw, dudurugin din. Sa mga unang taon pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, halos hindi pinansin ng pamahalaang Romano ang mga Kristiyano. Ngunit nagbago ito nang maging emperador si Nero. Si Nero ay umakyat sa kapangyarihan noong 24 Depis de Cristo. At sa paglipas ng mga taon, naging brutal at hindi matatag. Noong 64 de Cristo, isang malaking sunog ang tumupok sa bahagi ng Roma na tumagal ng 6 na araw. Nagkaroon ng mga bulong-bulungan na si Nero ang nagpasimula ng sunog. Kung ito man ay totoo o hindi, pinili ni Nero na gawing salarin ang mga Kristiyano.
Inilarawan ng Romanong historiador na si Tacitus kung paano ipinakulong ni Nero ang mga Kristiyano at isinailalim sa mga brutal na pagpapahirap, kabilang na ang pagpaparusa gamit ang mga aso, pagpapako sa krus at maging paggamit sa kanila bilang mga buhay na sulo upang magbigay liwanag sa mga hardin ni Nero. Sa panahon ng pag-uusig na ito, si Apostol Pedro ay nasa Roma at ayon sa tradisyon, hinatulan siya ng pagpapako sa krus. Dahil sa pakiramdam niyang hindi karapat-dapat na mamatay tulad ng kanyang Panginoon, ipinako si Pedro ng baligtad. Si Apostol Pablo, na isa ring biktima ng pag-uusig ni Nero, ay pinugutan ng ulo sapagkat bilang isang mamamayang Romano, hindi siya ipinako sa krus. Bago ang kanyang kamatayan, isinulat ni Pablo ang kanyang huling liham kay Timoteo sa 2 Timoteo 4:6-8, kung saan ipinahayag niya, sapagkat ako'y ipinag-aalay na tulad ng isang inuming handog at malapit na ang aking pag-alis. Nakipaglaban ako sa mabuting laban, tinapos ko ang takbuhin, ipinag-ingatan ko ang pananampalataya. Mula ngayon, ang koronang ng katarungan ay inihanda para sa akin. Hinarap ni Pablo ang kamatayan ng walang takot, sapagkat alam niyang matapat siyang nagsilbi sa kanyang Panginoon. Ang pag-uusig ni Nero ay brutal, ngunit hindi nito nawasak ang iglesia. Ang dugo ng mga martir ay naging binhi ng mga bagong mananampalataya. Samantalang iyon, ang tensyon ay patuloy na tumataas sa Israel, kung saan ang mga Hudyo ay hindi kailanman tinanggap ang pamamahala ng Roma. Noong sa panmasakada si Kristo, sumabog ang isang malaking pag-aalsa na nagsimula sa Cesarea, kung saan ang tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Griego ay umabot sa rurok. Nakipagsabwatan ang mga sundalong Romano sa mga Griego at nagkaroon ng karahasan. Nang makarating ang balita sa Jerusalem, ang mga tao ay nagaklas at inatake ang puwersang Romano na tinalo nila. Ang pag-aalsa ay mabilis na kumalat. Sa simula, ang mga rebelde ay nagtagumpay. Tinalo ang isang hukbong Romano mula sa Syria, ngunit hindi hahayaan ng Roma na magtagumpay ang isang rebelyon. Ipinadala ni Emperador Nero ang general na si Vespasiano na may napakalaking hukbo upang sugpuin ang pag-aalsa. Maingat na umusad si Vespasiano, sinakop ang nayon pagkatapos ng nayon. Pinaligiran niya ang Jerusalem at noong 68 d.C. nagpakamatay si Nero. Si Vespasiano ay bumalik sa Roma kung saan siya ipinroklama bilang emperador at iniwan ang kanyang anak na si Tito upang pamunuan ang digmaan. Inihanda ni Tito ang huling pag-atake sa Jerusalem na puno ng mga peregrino ng Pasko ng pagkabuhay. Nang magsimula ang pagkubkob, daan-daang libong tao ang naipit sa loob ng lungsod at ang paghihirap sa Jerusalem ay matindi. Magkaibang mga grupong Hudyo ang nagsasalungatan sa isa't isa habang ang pagsulong ng mga Romano ay papalapit na sa Jerusalem. Naubos ang mga supply. Sumiko ang gutom sa lungsod at ang mga tao ay namatay sa mga kalye nang hihina dahil sa kakulangan. Ang mga salitang nakasulat sa aklat ng mga lamentasyon na isinulat ng mga siglo bago pa man ay tila nabuhay muli. Sa Lamentasyon 4:10, itinala ng propeta na ang mga namatay sa pamamagitan ng tabak ay mas masuwerte kaysa sa mga namatay sa gutom, sapagkat ang mga ito ay nalalanta ng dahan-dahan, nawawala sa mga bunga ng lupa. Inilahad din na ang mga kamay ng mga kababaihang dating maawain ay umabot sa sukdulan ng paghahanda ng kanilang sariling mga anak bilang pagkain sa gitna ng pagkawasak ng bayan. Ang parehong mga kabangisan na inilarawan noong nakaraan ay muling nangyayari. Ang Jerusalem ay naghihirap. Noong tagsibol ng Sebepipedidixto, pinigilan ni Tito ang pagkubkob sa lungsod. Ang kanyang mga legions ay nagtayo ng pader sa paligid ng Jerusalem na pumipigil sa anumang pagtatangka ng pagtakas. Pagkatapos, sinimulan nila ang sistematikong pag-atake sa mga depensa. Ang mga Romano ay may pinakamodernong teknolohiya ng pagkubkob sa kanilang panahon.
Nagtayo sila ng malalaking mga tore ng atake at gumamit ng mga aryete upang walang tigil na suntukin ang mga pader. Araw-araw tinamaan ang mga pader ng Jerusalem. Ang mga Hudyo ay tumugon ng may desperadong tapang. Nagsagawa sila ng mga pagsalakay laban sa mga kampo ng mga Romano, naghagis ng mga bato at nagbuhos ng kumukulong langis sa mga sundalo. Gayunpaman, hindi nila kayang tumagal ng walang katapusan. Isa-isa ang mga pader ay sumuko. Noong sinira ng mga Romano ang mga depensa, nilusob nila ang lungsod. Isang kalye pagkatapos ng isa, nakipaglaban sila sa mga malupit na labanan hanggang sa makarating sila sa templo. Ang templo ay ang espiritual at simbolikong sentro ng Jerusalem. Doon, naglaban ang mga Hudyo sa kanilang huling pagtutol. Nakipaglaban sila hanggang kamatayan sa isang lupaing itinuring nilang banal. Ayon sa kasaysayan ng Hudyo na si Flavio Josefo, hindi nais ni Tito na sirain ang templo. Gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan ng labanan, isang sundalong Romano ang nagtapon ng isang may apoy na sulo sa isang bintana. Ang apoy ay mabilis na kumalat. Ang mga estruktura ng kahoy ay nasunog at ang mga alahas na ginto ay natunaw sa ilalim ng matinding init. Ang templo ay tinupok ng mga apoy sa ikasyam na araw ng buwan ng Ab sa kalendaryong Hebreo, na eksaktong parehong araw kung kailan, higit sa 6 na siglo na ang nakalipas, winasak ng mga Babilonyo ang templo ni Solomon. Inilarawan ni Josefo ang mga tanawin ng ganap na takot. Libo-libo ang namatay sa gitna ng apoy. Ang dugo ay dumadaloy sa hagdang-hagdang ng templo habang ang mga sundalong Romano ay nag-iikot sa mga patio. Pinapatay ang lahat ng kanilang matutuklasan. Nang humupa ang apoy, iniutos ni Tito na ang natitira ay ganap na gibain. Isa-isang ibinuwag ang mga pader na bato, inukit ang mga pundasyon at ang mga yaman ng ginto ay dinala patungong Roma. Isang arko ng tagumpay ang itinayo upang ipagdiwang ang panalo. Ipinapakita ang mga sundalong Romano na may daladalang mga banal na gamit mula sa templo. Ang arkong ito ay nananatiling buo sa Roma hanggang sa araw na ito. Lahat ng nangyari noong taong 13 Kristo ay inihula ng mismong si Jesus ilang dekada bago mangyari. Mga 40 taon bago ang mga pangyayari, binalaan niya ang kanyang mga disipulo tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Isang pagkakataon, nang lumabas siya mula sa templo, ipinakita ng mga disipulo ang kahangahangang mga gusali. Subalit, nagbigay si Jesus ng isang nakagugulat na sagot. Sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanata 24, talata 2, nakatala na sinabi niya na walang matitirang batong ibabaw ng isa't isa, sapagkat lahat ay gigibain. Pagkatapos, sa bundok ng mga olibo, nagbigay si Jesus ng isang mas detalyadong hula. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 21, talata 22-24, sinabi niya na kapag ang Jerusalem ay napalibutan ng mga hukbo, ito ay magiging senyales ng pagkawasak nito. Inutusan niya na ang mga naroroon sa Judea ay tumakas patungong mga bundok, na ang mga naroroon sa lungsod ay lumabas, at ang mga naroroon sa mga bukirin ay huwag pumasok. Sinabi niya na ang mga iyon ay magiging mga araw ng paghatol upang matupad ang lahat ng nakasulat. Nagbigay siya ng babala tungkol sa paghihirap ng mga buntis at ng mga nagpapasuso, sapagkat magkakaroon ng matinding kalungkutan sa lupa at galit laban sa bayan. Marami ang mababagsak sa tabak, ang iba ay dadalhin bilang bihag sa iba't ibang mga bansa, at ang Jerusalem ay magiging sakop ng mga hintil hanggang sa matupad ang kanilang panahon. Bawat detalye ng hula na ito ay nangyari. Ang Jerusalem ay napalibutan ng mga hukbo. Ang mga naghangad na tumakas ay pinatay o nahuli. Ang lungsod ay bumagsak, marami ang napatay sa tabak at ang iba ay naging alipin. Ayon sa mga unang historiador ng Iglesia, ang mga Kristiyano na naninirahan sa Jerusalem ay naaalala
ang mga salita ni Jesus. Nang makita nilang lumalapit ang mga hukbong Romano, tumakas sila patungong isang lungsod na tinatawag na Pela sa kabila ng Ilog Jordan at sa ganitong paraan nakaligtas sila sa pagkawasak. Ang templo ay ganap na winasak, eksaktong tulad ng sinabi ni Jesus, wala nang natirang batong ibabaw ng isa't isa. Ang pagkawasak ay naging napakatumpak na hanggang ngayon, hindi kayang tukuyin ng mga arkeologo ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan ang templo. Pagkatapos ng pagbagsak ng Jerusalem, ipinagpatuloy ng Imperyong Romano ang pang-uusig sa mga Kristiyano sa loob ng mahigit 200 taon. Isa-isang emperador ang sumubok na puksain ang pananampalatayang Kristiyano. Ang mga mananampalataya ay itinatapon sa mga mabagsik na hayop, sinusunog ng buhay at ipinapatay sa iba't ibang paraan. Gayunpaman, hindi naglaho ang iglesia. Habang patuloy na pinapatay ang mga Kristiyano, mas maraming sumulpot upang palitan sila. Pagkatapos, isang kamanghamanghang pangyayari ang naganap. Noong 312 c.Cristo, isang general na tinatawag na Constantino ay nakipaglaban para sa kontrol ng imperyo. Bago ang isang makasaysayang labanan, ang labanan sa tulay ng Milvia, nagkaroon si Constantino ng isang pangitain. Nakita niya sa langit ang isang krus na may kasamang mga salitang, sa pamamagitan ng tanda na ito, magwawagi ka. Iniutos niyang ipinta ang simbolo ng Kristyanismo sa mga kalasag ng kanyang mga sundalo. Nanalo sila. Nang sumunod na taon, ipinalabas ni Constantino ang edikto ng Milan na nagbibigay ng kalayaan sa relihiyon at ginawang legal ang Kristyanismo sa buong imperyo. Sinimulan ni Constantino ang tahasang pagsuporta sa pananampalatayang Kristiyano. Inutusan niyang magtayo ng malalaking mga simbahan, nagbigay ng mga pondo sa mga pinuno ng Kristiyano at nagtawag ng mga konsilyo upang lutasin ang mga alitan ukol sa doktrina. Sa pagtatapos ng panahon, mula ika-2 hanggang ika-4 na siglo, ang Kristyanismo ay naging opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano sa ilalim ng emperador na si Teodosio. Ang mga templo na iniaalay sa mga sinaunang Diyos ng Roma ay isinara o ginawang simbahan. Ang parehong imperyo na nagkrusipika kay Jesus at nagtapon ng mga Kristiyano sa mga leon ay ngayon yumuko sa krus. Ang simpleng pananampalataya ng mga mangingisda mula sa Galilea ay nagtagumpay laban sa pinakamakapangyarihang imperyo sa buong mundo. Ipinahayag ng Apostol Pablo ang katotohanan ito sa kanyang liham sa mga Filipos, Kabanata 2, talata 2-11, nang isulat niyang itinataas ng Diyos si Jesus sa pinakamataas at ibinigay sa kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan, upang ang lahat ng tuhod ay lumuhod sa kanyang harapan, sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ang bawat wika ay magsasabi na si Hesukristo ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Ang mga tuhod ng mga Romano na dati ay yumuyuko lamang sa harapan ni Cesar, ngayon ay yumuyuko sa harapan ni Jesus. Natapos na ang Imperyong Romano, ngunit ang impluensya nito ay hindi kailanman tuluyang nawala. Ang lupang tinubuan nito kung saan ipinanganak ang Roma ay ngayon ang Italia at ang lungsod ng Roma ay patuloy na nakatayo, puno ng mga sinaunang guho. Ang Coliseum kung saan ang mga Kristiyano ay pinatay dahil sa kanilang pananampalataya ay nananatili bilang isa sa mga pinakabinisitang monumento sa mundo. Ang mga wika na sinasalita sa mga bansa tulad ng France, Spain, Portugal at Romania ay may mga ugat sa Latin. Ang Ingles ay nagdadala rin ng maraming salitang may pinagmulan sa Latin. Ang Batas Romano ay ang batayan ng mga sistemang legal ng maraming bansa sa kanluran. At ang arkitekturang Romano ay nag-iwan ng isang hindi malilimutang marka sa mga gusali sa buong mundo. Gayunpaman, ang pinakamalaking pamana ng Roma ay hindi matatagpuan sa mga bato o mga batas,
kundi sa pananampalatayang tinangka ng lungsod na lipulin. Ngunit sa paglipas ng panahon ay kumalat sa mga sulok ng mundo. Nang bumagsak ang Imperyong Romano, nanatili ang Iglesyang Kristiyano. Ang mga misyonero ay umalis upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga barbarong tribo at ang pananampalataya ay patuloy na lumaganap sa mga siglo. Ngayon, mahigit sa 2 bilyong tao sa buong mundo ang kumikilala bilang mga Kristiyano. Sila ay naninirahan sa lahat ng mga kontinente, nagsasalita ng libu-libong wika at ang kanilang pananampalataya ay nagmumula sa mga unang Kristiyano ng Roma na mas pinili pang humarap sa mga leyon kaysa itakwil ang kanilang Panginoon. Ang imperyong nakita ni Daniel sa kanyang pangitain, ang kaharian ng bakal, ay nawawala na. Ngunit ang batong pinutol ng walang mga kamay ay patuloy na lumalago. Sa Daniel 2:45, sinabi niya sa hari, "Sa mga araw ng mga hari ito, itataas ng Diyos ng langit ang isang kaharian na hindi kailanman mawawasak, at ang kaharian na ito ay hindi ipapasa sa ibang bayan. Susugurin at tatapusin nito ang lahat ng mga kaharian na ito, ngunit mananatili ito magpakailanman." Kung paanong nakita mong ang isang bato ay pinutol mula sa bundok ng walang mga kamay, at ito ay dumurog sa bakal, tanso, puti ng clay, pilak at ginto, inihayag ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang pangarap ay totoo at ang kahulugan nito ay tapat. Nawala na ang Roma, ngunit ang kaharian ng Diyos ay nananatili. At sa ganitong paraan, tinapos natin ang ating paglalakbay sa kasaysayan. Nagsimula tayo sa isang maliit na nayon sa tabing ilog ng Tiber, isang lugar kung saan ang mga pastol ay nag-aalaga ng kanilang mga kawan at walang nakakakita ng mga imperyo. Nakita natin ang nayon na iyon na lumago at naging pinakamalakas na puwersa na nakilala ng mundo. Nakita natin ang mga legyon ng Roma na nagmartsa sa mga kontinente, winawasak ang mga kaharian at muling iguguhit ang mapa ng sinaunang mundo. Nakasama natin si Daniel habang binibigyang kahulugan niya ang mga pangarap at pangitain ng isang kaharian ng bakal na wawasak sa lahat ng iba pa. Naglakad tayo sa mga kalye ng Jerusalem nang pumasok ang mga sundalo ni Pompey sa mga tarangkahan. Nakita natin si Herodes na itinatayo ang kanyang magarang templo, bato sa bawat bato. Nakasama natin nang ipalabas ni Caesar Augustus ang kanyang kautusan, nang hindi alam na ang kanyang census ay tutuparin ng isang sinaunang propesya na nagdadala ng isang batang mag-asawa patungong Bethlehem. Narinig natin ang mga anghel na umawit noong gabing banal nang ipinanganak ang prinsipe ng kapayapaan sa isang sabsaban sa isang lupang pinamumunuan ng Roma. Nakita natin si Jesus sa harap ni Poncio Pilato, isang hari na walang hukbo na humaharap sa buong bigat ng kapangyarihang Romano. Pinanood natin ang mga sundalo ng Roma na ipako ang mga pako sa mga kamay ni Jesus at itaas ang krus sa isang burol na tinatawag na Golgota. At narinig natin ang isang centurion Romano na binanggit ang mga salitang nagbago ng lahat. Talaga nga, ito ay ang anak ng Diyos. Sinundan natin ang Ebanghelyo habang kumakalat ito mula sa Jerusalem patungong Judea, mula sa Judea patungong Samaria, at mula sa Samaria hanggang sa mga sulok ng mundo. Nakita natin ang isang centurion Romano na tinatawag na Cornelio, na naging isa sa mga unang hentil na tumanggap ng banal na espiritu. Naglakbay tayo kasama si Pablo na protektado ng kanyang pagkamamamayan ng Romano patungo sa puso ng imperyo, ipinapahayag ang pangalan ni Jesus. Nakita natin ang mga apoy na tinupok ang templo na tumagal ng mga henerasyon. Nakita natin ang mga propesiya ni Jesus na matupad ng hindi natirang bato sa ibabaw ng isa't isa. At napanood natin kung paano ang imperyo na nagsikap sirain ang pananampalataya ay naging ang pinakamalaking tagapagtanggol nito.
Ang Roma ay tumaas, ang Roma ay bumagsak, ngunit ang kaharian ng Diyos ay nanatili. Ngayon, ang Coliseum ay walang laman, ang Forum ay wasak, ang mga emperador ay naging alikabok, at ang kanilang mga pangalan ay nakalimutan na sa mga aklat ng kasaysayan. Ngunit ang ebanghelyong ipinangaral ni Pablo na kaposas ay patuloy na ipinapahayag sa lahat ng sulok ng mundo. Ang pananampalatayang tinangka ni Nero na sirain ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Higit sa 2 bilyong tao sa buong mundo ang sumusunod sa karpintero ng Nazareth, ang pinatay ng Roma at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang kanyang kaharian ay walang hangganan. Ang kanyang trono ay hindi kailanman babagsak at ang kanyang kasaysayan ay patuloy pang isinusuulat.